hindi tayo magtataka. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Kasi yung mga nagbabanggit ng mga pangalan dyan, kung ano man, between noon hanggang ngayon, ilan na ang kumausap dyan para kumbinsihin na magbago ka ng statement mo. At kami na ang bahalang tumulong sa iyo o sa iyong pamilya pag nagkataon. Nag-expose ng anomalyang ito, mahiya naman kayo, etc. bla bla bla, launching po ng isumbong sa Pangulo, at eto na sitwasyon. Ang tanong dito is, paano mo ito ngayon tatapusin o paano mo ngayon ito makokontrol ang narratives nang hindi umabot sa inyo itong kontrobersyang ito? Paano? Mamaya po papaliwanag natin yan. Abangan. Oo, kasi itong ICI na ito lang po. Si Roberto Bernardo, yung USEC ng DPWH. Tandaan natin si Bryce Hernandez ang unang kumanta. Okay. Tumatanggi si Alcantara. Eventually si Alcantara, nag-execute ng affidavit, bagamat hindi pa rin po as in tell all, pero meron na siya binabanggit doon, pati yung scheme. And eventually, lumantad na po yung Bernardo, bagamat sinasabi niya na wala akong kinalaman kila Bernardo, at kila Alcantara at kay Hernandez na iyan, pero ito nalalaman ko. Oo, at may mga pinangalanan. Meron siya dito sinasabi, meron siyang personal knowledge. Yan Yan ang kanyang ginamit sa kanyang affidavit. Okay, si Bernardo humarap in the Senate. Okay. And then, kung babalikan mo yung petsang nun, nung nabuo yung ICI, humarap siya ng isang beses lang sa ICI. Ang iksi lang ng panahon ng kanyang pagharap. Hindi natin alam kung ano na pag-usapan. Ang sinasabi din daw po, ang press release ay babalik para magbigay pa ng kardagang statement at informasyon at ebidensya. Oo. Okay. Kailan babalik? Kung susuriin nyo yung kanyang affidavit, mga kapatid, doon po meron siyang personal knowledge. At tinutukoy niya yung mga individual doon. So ngayon, meron siyang schedule na bumalik. May sakit daw. Yes. Hindi siya pinaharap. Okay. Dapat humarap siya today. Pero ang sabi po ng taga-ICI, ang kanilang spokesperson, may sakit daw ulit. Oh, he will not be coming because he is still sick. Yes, okay. And sabi hindi nila alam kung ano ang sakit Yes. at hihintayin nila ang medical certificate. Tama. Yan ang sinasabi ni Mr. Osaka. Nako. Okay. Kailan ang kanyang balik? Inaasahan November 11 or 12. Yun ang sinasabi. November 11 pa. That's more than 3 weeks. Oo, muli daw siyang ipatatawag. Di tayo sure. Baka kasi may sakit siya ulit. Okay. Kung may sakit man po, dapat natin bigyan po naman po ng compassion ang bawat isa po sa atin. Oo naman. Kung may sakit, di ho ba ang unang requirement kung ikaw ay talagang nag-iimbestiga, gusto mo malaman katotohanan dito, uunahin yung medical certificate bago yung approval? Oo. Wala pong medical certificate na inilalabas ng ICI at sinasabi, hihintayin pa nila yung medical certificate. Kung totoo na gusto ninyo talagang malaman dito ang katotohanan at sasabihin ng taong ito, pinapuntahan nyo ba ng mga doktor ninyo si Ginoong Bernardo? Mukhang walang ganon na nangyayari. So, between nung unang pagharap sa Senado, pagharap niya sa ICI, at yung mga postponement na ito, hindi ako magtataka kung pagbalik ni Bernardo, iba na ang kwento. Dito tayo sa totoo. Magbabago ang kwento. Ay, hindi ako magtataka, Ika ko. May mga posibleng hindi na madamay sa kwento? Hindi At ako baka may mga bagong pangalan sa kwento? magtataka. Opo. Pero ako ay nagtataka kung paano to inalaw ng ICI. Ano to, mas mahigpit pa sa mga eskwelahan? Sa school nga, hindi ka excuse pag wala kang medical certificate. Excuse letter. Di ba? Oh, Yung anyway, excuse sige. letter, pag sinabi mong may sakit, kailangan med-cert. Diyan sa inyo, okay lang kahit walang med-cert? So, kumbaga din po, kasi kung haharap itong si Bernardo at meron siyang mga sasabihin na karagdagang informasyon, and eventually kung mahasa publiko ang kanyang affidavit, muling pag-uusapan ng bayan ito at muli pong iinit ang issue.
na gusto ho nilang kontrolin. Aba. So feeling mo baka Na gusto nilang kontrolin yung narratives dito. Na humupa ng humupa, hayaan natin yung system, yung proseso. Okay, huwag kayong mag-alala kasi umaandar ang sistema. And eventually po, ang importante, hindi na ito maulit. Mga ilang no show up kaya bago siya lumabas ulit? Kasi pangatlong beses na to. So bakit ganito ang kaisipan? Oh. By the way, hindi ko kaisipan yun, ha? Kaisipan yun ni Erwin Ocana. Oo nga, na-text Ba't din sa ganito ang iyo. kaisipan? Kasi nga, bulag tayo sa ICI. Bulag tayo, hindi natin alam eh. Hindi ba? Kaya ang dami pong mga, kumbaga, there's a vacuum. Kung sa vacuum na yung pumapasok na ang kung anong-anong kaisipan. Hindi po ba? Kasi nga, hindi sila transparent. Okay? Kaya po, ganitong kaisipan. Kaya, ang sabi natin, okay boy, tama nga. Hindi tayo magtataka. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Kasi yung mga nagbabanggit ng mga pangalan dyan at kung ano man, between noon hanggang ngayon, ilan na ang kumausap dyan para kumbinsin na magbago ka ng statement mo. At kami na ang bahalang tumulong sa iyo o sa iyong pamilya pag nagkataon. Yan po mga kaibigan. Ang tawag ba dyan part of the system? Think about it. Dami mo agad na-share na information about Bernardo. Okay, sige. So mga kapatid, sandali po lamang. Meron po lamang tayong katanungan dito. Kapatid, ikaw ba'y office worker? Ikaw ba'y teacher? Stay-at-home parent? Parang si Boyet lang, stay-at-home cook daw siya. Family breadwinner, senior citizen, basta nga po't ordinaryong Pilipinong nagpapagal araw-araw ngayon, hindi na po natin mababago yan. Yan ang sistema eh. Yan po ang ating patakaran. Yan po ang ating umiiral na batas. Okay? Pero pwede ka siguro magbago ng mga taong nangangasiwa sa pagpapatupad ng sistemang ito. Pero ngayon, may magagawa ba tayo sa mga nakalukod dyan? Bagamat ito nga po at bago na itong ating ombudsman, tayo po naman tumatangkilik sa kanyang araw-araw po halos na pagpapaliwanag sa media at pagpapaliwanag din po ng prosesong dadaanan nito. So we have to give him the benefit of the doubt and the chance to prove ano po itong kanyang mga sinasabi. Nagagawa sila ng kaparaanan para mas bumilis po ito at maging solid ang mga kasong isasampa eventually sa Sandigan Bayan. Okay, ngayon mga kapatid, kahapon napakinggan ko yung press ko ni Ombudsman Remulla. Nabanggit niya yung parking issue. Narinig mo? Meron siyang sinasabing parking. Dahil sa mga parking na yan, nagkaroon na po ng eventual dismissal ng mga kaso dahil sa inordinate delay. Ang katwiran ng mga nasasakdal, hindi nyo pinagkaloob sa amin yung due process as required by law na speedy trial sa mga nasasakdal. Pero sabi niya, ang nangyayari dyan, sila mismo ang nagpapatagal sa kaso. Okay. Inordinate delay, sinasadya. Parking. Ibig sabihin, kung narinig po ninyo yung katagang parking sa budget, di ba? Nung pinag-uusapan na po itong kontrobersya at skandalo sa korupsyon sa mga proyekto ng DPWH, yung mga proponents, may kanya-kanya silang nilalagay na budget sa bawat distrito outside of their district, or kung ikaw ay nasa itaas, no? Kung ikaw isang senador, maghahanap ka ng paglalaga ka na lalawigan o distrito, ipapark ko muna dyan yung pera. Meron ng appropriations, park lang yan. Pag park mo dyan, magbabayad ka ng toll. Hindi ba may toll? Oo. Kumbaga makikiraan ka sa hari ng lugar na iyon. Ilang porsyento? Di ba kanya nga? Hawak ko nga ngayon itong dalawang affidavit eh. Nitong si Alcantara at ni Bernardo, pinag-aaralan ko ulit. Opo, maliban dun sa toll, mga kapatid, yun na nga po yun. Eventually, yung proponent... Sige, iubo mo muna bago ka bumirahe. Yung proponent... Naalala ko nung ano. Naalala ka ng mga proponents. Kasi daw akala nila dahil wala pang protesta, makakaligtaan mo rin sila. Ang hindi nila alam, pahingayin pa natin lalo. Dahil yung iba nananahimik na. So matapos ang parking sa mga distrito,
na po pwedeng paglagakan ng pondo nitong may mga parking. proponents na ito. Anyway. Parking sa budget. Meron din parking sa Judikatura, particularly daw po dito nga sa Ombudsman mismo at sa Sandigan Bayan eventually. Ombudsman, pag naghain ng reklamo, dadaan sa counting proseso, patutulugin yung kaso. And then eventually, pupunta po ng hukuman para sabihin na yung ombudsman, tinulugan yung kaso namin. Para Yeah. pwede na nila magamit yung inordinate delay. Or doon din po naman mga kapatid sa Sandigan Bayan. Ito hong nandidiyan, pag pinag-aralan nyo yung mga decision nila, mas marami po silang inakwit. Kaysa kinonvict. Kaysa na-convict. Yung na-convict, ito ho yung mga ang ninanakaw sinasabing maliliit na halaga lang. Mga 80,000, ganyan. Anyway, so pagdating sa Sandigan Bayan, ganun din po nangyayari. Hindi na po inaasikaso, tinutulugan na hanggat sa lumamig yung issue, magkalimutan, at pagkatapos po niyan, meron ng desisyon pabor sa akusado. Kasi nga ang bayan, nakakalimutan na po yung balita at issue. Yung po ang sinasabi, sinasadya mismo yung delay. Ang ginamit nga na salita kahapon ni Ombudsman Remulla, sobrang nakakabahala ito. Okay. Sabi din niya, daming kapabayaan. Dapat may paraan para matukoy kung sino ang may pananagutan. Doon sa parking. Hindi lang sa parking, maging dun sa nangyaring inordinate delay. Okay. At sinasabi kasi niya na umabot na daw po sa 600 Wow. billion pesos ang nalugi po sa gobyerno dahil sa mga kasong na-dismiss sa korte. Nawindang yung mga press na nandoon sa kanyang press conference kahapon. Ang tanong nga nila, MB po ba yan? Billion? Oo, 600 billion pesos po. So, parking, delay, pagpapahupa. Kasi nga po, ito, sa oras na 6:25,